Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. While waiting sa ating attack and destroy, ito isipin mo na ito attack and destroy. Ito yung ina-attack namin pagtanghali at dinidestroy. Pero wala pa. So, alhamdulillah, kasi napakaganda ng mga topic ng ating mga kakakanina na lahat ay napaka-puntos ika-nga. No? At, kumbaga, gawin na lang natin ito, napagit ni Kakamarahan kanina, yung mga pinupost ko ngayon na palatandaan, sign na ikaw ay hindi mahal ng Allah, kung ikaw ay hindi nagsasala, ayan, yung mga palatandaan yan, na ikaw ay kapag hindi ka nagsasala o nagsasala ka pero gabang-gabang, alam mo yung gabang-gabang, bungi, kaya ngayon meron kang sala, bukas wala. Sa magalawa meron, bukas, kinabukasan niya wala. So yan, mag-alala ka dyan kasi yung pagmamahal ng Allah ay sa mga taong nagdarasal, no? So, ilan sa mga dapat nating alalahanin, ika nga, ay yung mga pagmamahal na yan ay binibigay sa atin ng Allah, napakahalaga para sa atin yan. No? Kung baga sa ano, hindi natin dapat na maliitin yung mga bagay na yan. Number one, na palatandaan na ikaw ay mahal ng Allah kung ikaw ay naghahanap ng kaalaman. Naghahanap ng kaalaman at ginagabayan ka ng Allah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yung hadis na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ko kakwali hadis, pima man ang hadis, kapag kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao ay yufaqihu fid din. Ano ngayong gabuan? Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barakallahu fikum. Yung gusto, kung ikaw ay gusto ng Allah at gusto mo malaman na gusto ka ng Allah, yung taong yun ay gusto niya matuto sa Islam, natututo sa Islam. So, palatandaan na gusto mo malaman na, kumbaga, kung gusto mong may tips ka para malaman mo na, mahal ba ako ng Allah? Kasi baka mamaya, yung karamihan kasi sa atin, sa panahon natin ngayon, ang iniisip na sinasabi, mahal ako ng Allah kasi meron siyang magandang income, meron siyang bahay at lupa na maganda, nakakatira siya sa isang bahay na maramya, may sasakyan. Yung iba, ganyan ang iniisip. Sinasabi niya palagi sa sarili niya, mahal ako ng Allah kasi meron akong biyaya, mahal ako ng Allah kasi binibigyan niya ako ng magandang bahay, ng magandang sasakyan, ng ganito, etc., ng kabuhayan. No? Pero yung kanyang relihiyon at yung pagkilala niya sa Allah ng tama, wala. So doon mo malalaman, kung gusto mo, isa sa tips, na gusto mong malaman na ikaw ay mahal ng Allah, kung ikaw ay natututo sa Islam. Ganun yung sabi ni Kakastas Nurunam kanina, kahit matanda na tayo, hindi pa huli ang lahat. Kung saka ka natuto ng Islam, saka ka nagkaroon ng interest, medyo nagkaedad-edad ka na, magpasalamat ka sa Allah. Kasi ang tao, binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na inamal a'malu bi khawatimiha, katotohanan ang gawain ng isang tao, binibigyan ng Allah ng grade at tinitingnan sa mga huling banda ng bahagi ng kanyang buhay. Kahit na doon ka pa nag-aral sa loob ng Kaaba, pero nung before ka mamatay, mga 10 years bago ka mamatay, 5 years bago ka mamatay, naging masalimot yung buhay mo, naging huldaper ka, naging addict ka sa pinagbabawal na gamot, naging sugarol ka, kahit doon ka pa nag-aral sa loob ng Kaaba, kung last part ng buhay mo ay puro kapulastugan at hindi pa tiniwala at hindi pa sunod sa Allah, yun pa rin ang number 1 na titignan sa iyo. Yung tauba na wala sa iyo. Yung taubat mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinanggal ng Allah kasi nga alam niya na ikaw na isang alipin ay tinatanggal mo yung pagkilala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So
So yan ang number one. Kung titingnan natin, kaya nga, last week may mga mga shabab, yung pinupuntahan namin kay Mapaharang Filmin, na grupo ng mga mayaw-mayaw team. Shout out sa mga mayaw-mayaw na taga-Kanto siya rin. Mayaw-mayaw group. Mayaw-mayaw group. Mayaw-mayaw kasi pagka ito yung mga mga shabab, sa muna, kanabig yung mga shabab, pamilya ni Malakal, na kahit na hindi gaano, sabi nila, hindi gaano marangya yung pamumuhay natin, pero magkakasama pa rin tayo. So yan, every Saturday, nagtitimua sila, pagkaan sila, pagpita sila, every weekend, minsan Sunday, ang mahalaga, sabi niya na nagkakasama tayo. At yung pinag-uusapan doon, may magtatayo bilang paalala, banggay sa lecture, Islamic reminder. So in-invite nila ako noong nakaraan, si Muhammad Said, wata ni Mapaharon, tingin siya kapantingin, na tikuway. Kasi, nagapasa ko kahit na late na ako, medyo nahuli ako ng konti, pumunta pa rin ako. Kasi sabi ko nga sa kanila, ang Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang mga anghel. Kaya itong pag-aaral natin dito, huwag yung isipin na nag-aaral lang tayo dito ng wala, no? O kumbaga, basta-basta lang na gusto natin may mga bonus dito. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may anghel ang Rasul, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ang assignment niya lang ay umikot sa mundo at maghanap ng mga grupo na nag-uusap patungkol sa Islam. Yan ba yung galbagano niya pa mga anghel? Yan ba yung galbagano? Ito na yung gawain ng mga anghel na ito. Sayyaratul Barar ang pangalan niya. Umiikot sila ng 24 hours sa mundo at hinahanap nila yung mga grupo ng mga tao at pinag-uusapan nila ang Allah, ang Islam. So yan, bumibisita yan, masikan siya sa area, tanong ba niya, masyadong mga malaikat, nandito na mga anghel na to. Ngayon, itong mga anghel na to nandito, kaya sabi ko, nagapas ako, kung gusto kong pumunta kahit na late ako, kasi naiisip ko na may bisita itong mga taong to. Kaya masang kita nun yan, so mamangagi sa Arab, mamangagi sa kitab, siya sa mga madrasa, no sir. Ulit, pag simposyon, puntahan mo yun, kaya nga may binanggit na ito ay Riyadul Jannah, ito ay part na ng space ng Jannah, kasi may mga malaikat na pumupunta doon. Kung dito sa Pilipinas, sabi ko, pag pumupunta ang mga presidente ng ibang bansa, ng Amerika, ng Japan, or etc., na mga matataas ang ranko ng mga tao kung bumibisita, binibigyan masyado ng halaga. O pinanggit, pero bisita siya. Upama siya sa kita, no? Artista. Yes, mga artista. Pero pinanggit. Binibigyan ng halaga. So, kung pupunta dito yung mga ganong klase mga tao, mga sikat, artista, may mga ranko sa buhay sa lipunan, inaayos. Ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga anghel niya pumupunta dito sa isang lugar, ayaw mong puntahan. Pero yung mga sikat na mga tao gusto mong puntahan. So yun ang isa sa sinasabi natin na kailangan huwag ka magpalugi. Yung mga anghel na to, nililista niya, sinasaksiyan yung mga tao, nandito pala si Al-Hidayah. Nandito pala si Brother Jacobo. Sinasaksiyan yung mga anghel na yun. Kung magsha-shout out yung mga artista, yung mga vlogger na sikat, shout out kay Jan Arif na nanonood ngayon. Ay naku, siguro yung mga nagsha-shout out sa atin dyan, yung mga nagpapa-shout out, tingnan mo, pagka may nag-live na sikat na vlogger, ang dami, shout out, shout out, shout out. Kasi gusto nilang i-mention sila ng sikat. Kasi natutuwa sila. Ngayon yung mga anghel na yun, pumupunta doon. Kung tinatapag na, hindi natin kinukumpara. Para lang makarelate tayo. Ngayon tong mga anghel na to, pagkatapos ng event na ito, pagkatapos ng pag-usapan ng Islam, pagkatapos ng mag-aral, nagre-report yan sa Allah. Kung baga nagsha-shout out sila, Ya Allah, ito yung nasaksihan ko. Nandoon si Brother Jacobo, nandoon si Halidaya, nandoon si ganito. Lahat yan sina-shout out nila, nire-report nila, Ya Allah, nandito, itong mga taong to. Tapos ayaw mong puntahan. Yung nasabi ni Ustaz kanina, meron kang sasakyan.
Pero kung gusto mo, kung may narinig ka doon, magagaling na basketball player, pumunta sa Cotabato, tabi ako, kinatapit sa par, nandun ka na. Kumbaga, ang point natin dito, kung mahal mo talaga ang sarili mo, mahalin mo sa pamamaraan na pagmamahal ng Islam. Yan yung isang palatandaan. Kailangan matututo ka sa Islam. Kung gusto mo ang tips para malaman mo na ikaw ba ay mahal ng Allah, mahalin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-aaral sa Islam. Ano pang iba? Na gusto mong malaman na ikaw ay mahal ng Allah, kung palagi mong ginagawa ang lahat ng ibadah. Kapag ka ginagawa mo, kahit na ito ay maliit. Kahit na ito ay maliit, mas gusto ng Allah yung maliit. Pero, ito ay palagi mong ginagawa. Nagsadaka ka ng 1,000. Sadaka ng 1,000. Pero isang araw lang. Ilang taon na wala ka ng sadaka. Mas mainam pa yung araw-araw bibigay ka ng piso, 5, 10, 20. Ang importante araw-araw. So yun, halimbawa doon. O di kaya sabihin natin, bigagi. Naisip niya napakalaki ng reward ng mga nag-hajj, tapos yung sambayan doon, inumultiply ng Allah sa Masjidil Haram sa Makkah ng 100,000 times, halimbawa. Ngayon nagsambayan ka doon. Pagdating mo dito, di ka magsambayan. Niyato mo ni siya sa Pilipinas niya, kadi-kadi, wala kang pera pang hajj. Pero araw-araw ka nagsasala ng 5 beses isang araw. Araw-araw ka nagre-report sa Allah na Allah kinakausap. Kasi ang pagsasala, kung gusto mong makausap ang Allah, magsala ka. Mag-report ka. May problema ka, i-report mo sa Allah. Siya yung nagbigay ng problema ko. Huwag ka mawala ng pag-asa, so magsala ka. So yan, kapag isang tao nagsasala, tapos nagsusuna pa, mashallah, malaking reward. Kung gusto mo ng extra reward, magsabayan ka ng sunna. Kasi ang tao, kapag hindi nagsasala, palatandaan yan na hindi siya mahal ng Allah. So, pababayaan mo na lang ba na hindi ka mahal ng Allah? Kailangan gumawa ka ng paraan. Parang isang tao na, kailangan mo enroll ang sarili mo doon sa, halimbawa, kung gusto mo maging attorney o maging doktor, kailangan doon ka mag-aral, mag-enroll sa College of Law. Kung gusto mo maging doktor, doon ka mag-enroll sa College of Medicine. Ngayon, kung gusto mo mahalin ka ng Allah, kasi gusto mo, at the end of the day, doon ka mag-enroll sa Islam. So, yan ang isang nakakalimutan ng marami sa atin. Hindi naman natin sinasabi na pabayaan natin ang dunya. Kasi ang dunya, hindi mo pwedeng ialis sa ating pananampalataya. Tingnan ninyo, sa mga hindi Muslim, alam mo, dito sa Pilipinas, ang pamamaraan ng batas dito ay separation ng state and church. Yan ang westernized na pag-iisip. Ang pamamaraan ng paggobyerno ay hindi mo pwedeng ipasok ang Islam o ang iyong relihiyon sa paggobyerno mo. Tumunin kapasangan ni Barman yan, itong leaders natin nahihirapan, gumagawa sila ng paraan na para itong gobyerno natin ay mapasukan man yan na maihabol natin yung ating pananampalataya. Tumutin din nila, hindi pwede kasi itong good governance. Na-explain natin dito ng mga kamakaran, yung launching ng Bangsamoro endowment natin. Nabanggit ng ating Chief Minister, kung ang good governance, itatanong ng mga opisyal, ito ba ay, yung project ba natin ay may pondo? At yung project ba natin may papers? Sabi niya, oo. Hindi ba tayo habulin ng ating gobyerno para kasuhan? Oo, hindi tayo habulin. Good na yan. Goods na. Okay na. Pero si moral governance magkaiba. Si moral governance, itatanong niya, hindi tayo habulin ng gobyerno, hindi tayo makakasuhan dyan. Opo, hindi tayo makakasuhan kasi kompleto sa papers, kompleto sa implementation. Pero ang itatanong pagpahabol ni moral governance,
hindi ba tayo mapapagalitan ng Allah dyan sa gagawin natin? Sinasama niya palagi dito ang Islam. Kasi may mga bagay na okay lang na gawin mo, pero immoral. Anong sample? Ang daming movie, palabas, na pinapalabas sa buong mundo. Naalala niyo yung kwento kay Robin Hood? Si Robin Hood, isang tulisan, matapang, makisig, malakas, at hinohold up niya yung mga mayayamang tao. Yung mga hari, mga pera ng hari. At pagkatapos ng i-hold up, ipamumudmud niya at itutulong niya sa mga mahihirap na tao. Which is, hinahangaan niya sa buong mundo. Yun yung example natin doon sa okay lang. Pero ang tanong, moral ba? Kung good, yes, good. Kasi kung tinutulungan mo ang mga mahihirap na tao. Pero kung ang tanong doon, ito ba ay moral? Sinasangayunan ba ito ng Islam? Well, hindi. Bakit? Kasi nanggaling siya sa pera na ninakaw. Yan yung sample. Na hindi pwedeng gugobyernohin mo na ninakaw mo. Yan yung mga sample natin dito. Bakit gusto ng ating mga leaders natin ngayon ang moral governance? Yan sa atin. Kasi nga, ang gusto natin, kung ang sign na gusto mo ay mahal ka ng Allah, kailangan ay gagawin mo yun na meron kang sinasama mo yung iyong pananampalataya. Yung religion mo ay isinasama mo. So sa madaling sabi, yun ang iyong sign. Sign mo. Kaya nga, binibigyan tayo ng almost 7,000 o mahigit 7,000 ngayon na ISAL teacher sa ating mga school. Kulang pa yan. Yung mga ISAL teachers natin na nagtuturo sa atin ang ating relihiyon para naman ma-realize natin ang lahat ng ginagawa natin ay may reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng ginagawa natin, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, meron tayong reward inshallah subhanahu wa ta'ala. So dito pa lang, malalaman mo na inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito na yung reward natin ngayon sa araw na ito. Yung ating mga pinagyaw. Yan na. So, ang mahalaga dito, yung pinag-aralan natin this day, ma-implement natin sa ating mga sarili, magawa natin ito. Kapya mo na napangagiyanta, kung hindi natin ito ma-implement, na walang bunga, parang kahoy na walang bunga. So inshallah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin na magbaraka yung ating pag-aaral kahit once a week lamang, Sabado lamang. No? Inshallah subhanahu wa ta'ala. Sana, request nyo na magkaroon tayo ng dagdag na topic, yung tafsir. Kasi maganda yung pinagit ni sa Zoralam kanina, na mag-aaral tayo ng Quran, kailangan malaman din natin yung meaning ng Quran. Inshallah. At palagay ko yung mga kapatid ko dito na mag-hafid. Hafid ng Quran, yung kayang mag-usap ng topic na ito. Okay? So, inshallah subhanahu wa ta'ala, closing. So, ganito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, alhamdulillah.